Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Pentecostal Subjoran, maging sa lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas, at sa lahat na sumusubaybay sa ating programa. Magandang araw po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Sa araw na ito ay patuloy tayo na mag-aaral sa salita ng Panginoon. Aklat po ng Lamentations, or sa Tagalog po ay Panaghoy, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 22. Pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Medyo mahaba-haba po siya, pero pakinggan lang po natin ang mga panaghoy, no? Ito yung ang aklat ng panaghoy po ay kalipunan ng 5 tula ng mga panaghoy dahil sa pagwasa ng Jerusalem noong 586 BC. Ito po ang panaghoy po ni Jeremiah. Ulilang-ulila ang lungsod na dating matao, dating bantog sa buong daigdig, ngunit ngayoy tulad ng balo. Dating pangunahing lungsod, ngunit ngayon ay alipin. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag. Ang mga matay laging luhaan. Lumayo na ang lahat at walang natira, kahit isa pang umaliw sa kanya. Ang dati niyang mga kaibigan ngayon ay mga kaaway. Ang mga tagahuday na bihag at dumanas ng kalungkutan at paglilingkod na mabigat. Sa pananahan nila sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napaligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas. Malungkot ang mga landas patungong Jerusalem, pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan. Wala nang nagdaraan sa kanyang mga pintuang bayan. Dumaraing at nabubuntong hininga ang kanyang mga saserdote. Pinagmamalupitan ang mga dalagang mga awit sa templo. Napakapait ng sinapit niya. Naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinapaghirap siya ni Yahweh dahil sa marami niyang pagsalansang. Wala na ang kanyang mga anak. Sila'y dinalang bihag ng kaaway. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem. Ang kanyang mga pinunoy parang mga usang di makasumpong ng pastulan. Nanghina na sila sa pag-iwas at mga humahabol sa kanila. Ngayong ang mga taga-Jerusalem ay nasa panahon ng pagdadalamhati at paggala. Nagugunitan nila ang maliligayang araw na nagdaan. Nang mahulog sila sa kamay ng kaaway, ay walang sinumang tumutulong sa kanila. Nang sila'y bumagsak, tinuya sila ng mga sumasakop sa kanila. Mabigat ang nagawang kasalanan ng Jerusalem. Kaya't siya'y naging marumi. Itinakwil na siya ng mga pupuri noon sa kanya. Dahil sa tinamo niyang kahihiyan, wala siyang magawa kundi managhoy at takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang karumhan ay di maikakaila at hindi alintana ang kanyang kalagayan. Malagim ang kanyang pagkabagsak at wala man lamang umaaliw sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang mga kaaway at sila'y lumuhog kay Yahweh. Sinamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan. Nakita niyang pumapasok sa templo ang mga hintil. Ang mga hintil na pinagbabawalang pumasok doon. Dumaraing ang lahat ng kanyang mamamayan sa paghahanap ng pagkain. Ipinagpapalit nila ang pagkain ng kanilang mga kayamanan para lamang mabuhay. Yahweh, tunghayan mo kami, mahabag ka sa aming kalagayan, sabi nila. Ang nagdaraan, masdan ninyo ako. May naranasan ba kayong hirap na gaya ng pinapadala sa akin bilang parusa ni Yahweh dahil sa kanyang matinding puot? Nagpababa siya ng apoy mula sa itaas. Nanuot ito sa aking mga buto. Naglagay siya ng bitag at nahulog ako roon. Iniwan niya akong namimilipit sa hirap. Tinipon niya ang lahat kong pagsasalansang at ipinasan sa akin. Dahil sa bigat nito'y unti-unting nauubos ang aking lakas. Ibinigay ako ni Yahweh sa aking mga kaaway at wala akong magawa laban sa kanila.
Tinatawanan lang ni Yahweh ang magigiting kong kawal. Nagpadala siya ng isang hukbo upang lipulin ang mga kabataang lalaki. Dinurog niya ang buong bayan parang ubas sa pisaan. Dahil dito hindi mapigil ang pagbalong ng aking luha. Walang makaaliw sa akin, ni nagtagumpay ang aking kaaway, walang natira sa aking kayamanan. Ako'y nagpagibik ngunit walang tumulong sa akin. Inatasan ni Yahweh ang bansa sa palibot upang maging kaaway ko. Ako'y parang maruming basahan sa kanila. Nasa panig ng katwiran si Yahweh, ako ang naghihimagsik laban sa kanyang salita. Ngunit makinig kayo mga bansa at tingnan ninyo ang aking paghihirap. Binihag ang aking kadalagahan at kabinataan. Tinawag ko ang aking mga kakampi, ngunit hindi nila ako tinulungan. Namatay ang aking mga saserdote at matatanda sa lungsod sa paghahanap ng pagkaing nagpapanumbalik sa kanilang lakas. Masdan mo ako, O Yahweh, sapagkat labis akong nabagabag. Naliligalig ang aking kaluluwa, ako'y lubhang naguguluhan, sapagkat naging mapaghimagsik ako. Kabi-kabila ang patayan sa loob labas ng bahay. Pakinggan mo ang daing ko, walang umaaliw sa akin. Natuwa pa ang mga kaaway ko sa ginawa mo sa akin. Madaliin mo ang araw ng iyong ipinangako na sila'y magiging gaya ko rin. Hatulan mo sila sa kanilang kasamaan, pahirapan mo sila tulad ng pagpapahirap mo sa akin. Napapahinmutok ako sa tindi ng hirap at para akong kandilang nauupos. Ito po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. The curse of rebellion. Ang Israel po ay nagkaroon o nagrebelde sa Diyos. Nagsimba sila ng iba't ibang Diyos-Diyosan at ito po ay ang naging dahilan kung bakit sila po ay ginapi ng kanilang mga kaaway. Binanggit po sa atin ang salita ng Panginoon na sinabi niya, mararapat lang na ako'y tumanggap ng ganito. Gayong ako naman ay nagre-rebelde sa iyo. Tama lang po na matanggap ito ng Israel. Pero syempre, kung ikaw ba naman sa kalagayan ng Israel, iiyak ka rin at tatangis at magsasabing, Panginoon, tama na, pagod na po ako. Tulad po ng bayang Israel, tayo rin po ay nakakaranas ng ganitong klaseng problema. Tayo po'y nakakaranas na mahiwalay minsan pa sa ating Panginoon. Noong mga nakaraan pong mga linggo, ako po'y nangaral patungkol po sa soul health, no? Yung patungkol po sa ating kaluluwa. Minsan po kasi ang ating kaluluwa ay hindi naging mabuti sa Diyos. Nagre-rebelde na against sa Panginoon. We are so concerned sa ating physical body, kayong sa ating kaluluwa, hindi natin tinitingnan. The moment that we are having rebellion against God, ano po ang nangyayari mga kapatid? Tuloy-tuloy po ang pagkabagsak natin, no? Kasi ang kinakalaban natin, hindi kung sino-sino, kundi ang ating Diyos. Hindi ko po alam kung sa anong paraan tayo nagre-rebelde. Hindi ko po alam kung sa anong paraan tayo kumakalaban sa Diyos. Hindi ko po alam kung paano po natin siya nire-rebelde. Pero para po sa Israel, ganito po ang ginawa nila. Ang kanila pong ginawa ng pagre-rebelde, nagsimba sila ng iba't ibang Diyos. Ibig pong sabihin, may mga bagay sa buhay nila na higit pa sa kanilang pagsamba sa Diyos. Sila po'y nagsasamba kay Baal, kay Moloch. Ito po ang mga sinasamba nila. Sa atin pong panahon ngayon, maaaring wala na tayong mga Diyos-Diyosan. Pero ito po ang tandaan natin. Pag may meron pong mga bagay sa buhay natin na mas nakakahigit sa ating pag-ibig sa Diyos, ito po'y ating naging Diyos-Diyosan. Kung may mga bagay po sa buhay natin na nakalalamang kaysa ating pag-ibig sa Diyos, ito po'y naging Diyos-Diyos na natin. Hindi ko po alam kung ano ito. Kung halimbawa naaagaw ang ating panahon sa pagsamba sa Kanya, sa mga bagay sa mundong ito, dahil mas nauuna natin yung mga bagay-bagay sa mundong ito, sa totoo po, yun po ay naging Diyos-Diyos natin. At yun po ay pagiging rebelde sa ating Panginoon. Hindi po natin napapansin, maging ako man din po ay naging biktima nito. Pag may mga bagay na umaagaw sa oras ko para sa Panginoon, may umaagaw sa aking mga pananalangin, yun po ang naging Diyos-Diyosan ko. And I don't want na ang Diyos ay magalit sa akin because I am causing rebellion against God. Ang kailangan ko pong gawin ay magsisi at lumapit muli sa ating Panginoon. Ngayon, kung may curse of rebellion, there's also blessings for obedience. Let's obey God completely. Ito pong muli si Pastor OG na muling magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.
God bless po.